Alam mo ba na ang buhay ni Pedro ay nagsimula sa pagiging simpleng mangingisda sa Galilea? Isang ordinaryong tao na walang kapangyarihan, walang impluwensya, at walang inaasahang magiging bahagi ng kasaysayang magbabago ng mundo. Ngunit isang araw, habang siya ay nasa tabi ng dagat, tinawag siya ni Jesus at mula sa sandaling iyon, iniwan niya ang bangka, ang lambat, at ang dating buhay upang sumunod sa isang daang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa loob ng mga sumunod na taon, nasaksihan niya ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga espiritu, pagpapalakas ng mga mahihina, at mga pangaral na humahamon sa buong sistema ng relihiyon at lipunan sa kanyang panahon. Si Pedro ang isa sa mga unang tumanggap kay Jesus bilang Mesiyas, ngunit kasabay ng kanyang paniniwala, dala rin niya ang kahinaan ng tao, ang mabilis na takot, pagdududa, at emosyon na madaling matumba sa gitna ng matinding panganib. Nang dumating ang gabi ng pagdakip kay Jesus, doon tuluyang nasubok ang kanyang katatagan. Sa gitna ng kaguluhan, takot sa pag-aresto, at panganib ng kamatayan, 3 beses niyang itinanggi ang taong minsan niyang sinundan. At sa sandaling tumilaok ang tandang, bumagsak ang lahat ng kanyang lakas at napalitan ng matinding pagsisisi. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang kwento. Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, muling tinawag si Pedro hindi upang paalalahanan ang kanyang pagkabigo, kundi upang ibalik siya sa kanyang misyon. Sa tabi ng dagat, 3 beses siyang tinanong kung mahal niya si Jesus at sa bawat sagot niya, ibinigay sa kanya ang responsibilidad na pangalagaan at patatagin ang mga mananampalataya. Mula roon, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Pagdating ng Pentecost, sa isang biglaang pagdating ng kapangyarihan ng Holy Spirit, ang dating natatakot na si Pedro ay tumayo sa gitna ng Jerusalem at nangaral sa napakaraming tao. Sa unang pagkakataon, ang taong minsang natigilan sa takot ay nagsalita sa harap ng buong lungsod at libo ang tumugon sa kanyang mensahe. Habang lumalawak ang kanyang pangangaral, unti-unting lumalalim din ang panganib. Sa ilalim ng pamumuno ng Roman Empire, ang anumang kilusan na itinuturing na banta sa kapayapaan ay mabilis na tinutugis. Ang mga apostles ay dinadakip, pinagbabantaan, ikinukulong, at sa ibang pagkakataon ay pinapalo sa publiko upang pigilan ang pagkalat ng kanilang mensahe. Sa kabila nito, hindi huminto si Pedro. Sa bawat pag-aresto, sa bawat pagbabanta, mas lalo pang kumakalat ang kanyang pangaral. May mga pagkakataon na siya ay ikinukulong sa mga selda na mahigpit ang bantay, nakakadena, at hinihintay ang kanyang hatol. Ngunit ayon sa mga tala, may mga insidente na tila hindi maipaliwanag kung paano siya nakakalabas, na lalong nagpalakas sa paniniwala ng kanyang mga tagasunod na may mas mataas na kapangyarihang gumagabay sa kanila. Sa paglipas ng panahon, umabot ang kanyang misyon hanggang sa puso ng Roman world. At habang lumalawak ang Christianity, lalong tumitindi ang galit ng mga otoridad, lalo na sa ilalim ng mga emperador na tinitingnan ang mga Kristiyano bilang banta sa kapangyarihan at kaayusan ng imperyo. Sa panahong iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig, mga pag-aresto, pagpapahirap, at pampublikong pagpatay na layuning pigilan ang paglaganap ng pananampalataya. Gayunpaman, sa kabuuan ng buhay ni Pedro, makikita ang isang malinaw na pagbabago mula sa taong nangingibabaw ang takot tungo sa isang disipulong tumindig, kahit alam niyang kapalit nito ang sariling buhay. Ang dating mangingisda sa Galilea, na madaling mabasag ng pangamba, ay unti-unting hinubog ng bawat karanasan, pagkakilala kay Jesus, pagbagsak sa gabi ng pagtatatwa, at muling pagbangon matapos ang muling pagkabuhay. Sa paglipas ng mga taon, hindi na siya naghanap ng ligtas na daan. Sa halip, pinili niyang ipangaral ang pananampalatayang alam niyang magdadala sa kanya sa kulungan, sa pag-uusig, at sa kamay ng kapangyarihan ng Roma. Bawat hakbang niya ay naging patunay na may paninindigang mas matibay kaysa takot kapag ang paniniwala ay ganap na nakaugat. Hanggang sa huling sandali, hindi siya umatras sa kanyang sinimulan. Ang lalaking minsang tumalikod dahil sa pangamba ay nagtapos na nakatindig sa harap ng kamatayan, hawak ang paniniwalang minsan niyang ikinaila.
Sa ganoong paraan natapos ang kanyang buhay, hindi bilang taong natalo ng takot, kundi bilang disipulong hindi na muling binitawan ang kanyang pinaniniwalaan kahit kapalit nito ang kanyang huling hininga. Ngayon kaibigan, kung ang isang taong minsang bumagsak sa pinakamatinding takot ay kayang magbago hanggang sa ganitong antas ng paninindigan, hanggang saan kaya aabot ang sarili mong kakayahang tumindig kapag dumating ang sandaling susubok sa lahat ng paniniwala mo sa Diyos?